Magandang umaga mga bata. So bago tayo magsimula ay tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So bago kayo umupo, pakipulot muna ng mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan at pakihanay na rin ang inyong mga upuan. Okay, tapos na ba? Okay, maaari na kayong umupo. Ngayon muna, is magtatala muna ako ng mga lumiban sa klase. Okay. Very good at walang lumiban sa ating klase. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Bago yan, is kakamustahin ko muna kayo. Kamusta ba ang nagdaan yung linggo o nung nakaraan nating pagsusulit? Okay, no? Masaya ako kasi marami sa inyo ang naka-perfect ng ating exam. Bakit ba ang tatamlay nyo ngayong umaga? So, bago tayo magsimula sa ating bagong paksa para sa ikapat na quarter, ay meron muna akong inahandang energizer. So, ako muna, at pagkatapos ko ay susundan niyo ako. Okay, ganito lang yan. It's like, lula, 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 lay, lula, 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 lay. Hey! Lula, 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 lay, lula, 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 lay. Itaas ang kamay, iwagayway, umindak ng umindak at umikot-ikot pa. Gumiling ng gumiling hanggang mapagod ka. At tayo'y sumaya. Okay. Ngayon naman, sabayan niyo ako. It's like, lula, 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 lay, lula, 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 lay. Hey! Lula, 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 lay, lula, 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 lay. Itaas ang kamay, iwagayway, umindak ng umindak at umikot-ikot pa. Gumiling ng gumiling hanggang mapagod ka. At tayo'y kumanta. Okay? Na-energize na ba lahat? Okay, mabuti naman at maaari na kayong pumalik sa inyong mga upuan. Sa puntong to, ay meron akong inahandang gawain para sa inyo. So, ang gawain ito ay may kinalaman sa ating magiging talakayan ngayon. Sa puntong to, no, meron akong inihandang gawain para sa inyo. Tinatawag ko itong fact of fiction. So, sasabihin nyo lang ng fact kung ang pinapahayag sa pangungusap ay totoo at fiction naman kung hindi. So, handa na ba kayo? Okay, sisimulan na natin sa unang tanong. Ang karapatang pantao ay para lamang sa mayayaman. Is it a fact or a fiction? Is it fiction? So, hindi ito para sa lahat ito ang karapatang pantao. Pangalawa, may karapatan ang bawat isa sa malayang pagpapahayag ng opinion. Is it a fact or a fiction? Is it a fact, no? Meron tayong tinatawag na freedom of press, no? Or expression, no? Hindi dapat tayo nililimitahan sa ganyan ating karapatan. Pangatlong tanong, bawat bansa ay mas sariling alituntunin. Is it a fact or a fiction? No? Tama. Is it a fact, no? Bawat lugar o bawat bansa ay may sariling alituntunin. Okay. Ikapat na tanong, maaaring tanggalin ang karapatan ng isang tao kahit walang dahilan. Is it a fact or a fiction? Is it a fiction na hindi ka maaaring tanggalan ng karapatang pantao ng walang kadahilanan at walang due process? Okay, para naman sa panghuling tanong, ang Universal Declaration of Human Rights ay para lamang sa Pilipinas. Is it a fact or a fiction? No? Is it a fiction? So, sa puntong to, ano kaya ang ating magiging paksa? Meron na ba kayong ideya, no, sa mga tanong o sa mga pangungusap na aking inilahad? Sige, meron bang idea? So, yes, maaaring sa karapatang pantao. Ano pa? Okay, no, Universal Declaration, maaari rin. Ano pa? Okay, yung sagot nyo ay tama. So, ang ating magiging paksa ay patungkol sa mga karapatang pantao, lalong-lalo na ang Universal Declaration of Human Rights at ang Bill of Rights. So, yan ang ating magiging paksa ngayon. So, wala nang
tagal, no? So, sisimulan na natin. So, bagong lahat is ipapakita ko muna ang ating magiging layunin sa araw na ito. So, una is na ipapaliwanag ang kalagahan ng karapatang pantao. Pangalawa, nasusuri ang iba't ibang uri ng karapatang pantao at ang mga halimbawa nito sa pamamagitan ng concept map. At ang panghuli naman is napapahalagahan ang karapatan ng bawat isang tao sa buong mundo. So yan ang ating magiging layunin sa araw na ito. So sisimulan na natin, no? So dumako muna tayo sa kasaysayan ng karapatang pantao. So, una noong 573 BCE or before Common Era, no? Merong hari, no? Ang haring ito ay si Cyrus Cylinder na pinahintulutan ang kalayaan sa relihiyon at pagkapantay-pantay ng mga lahi, no? So, binigyan niya ito ng karapatan ng mga tao mamili kung ano ba ang kanilang magiging relihiyon. So, tinagirian din siyang world's first character of human rights kung saan siya ang pinakaunahang tao na nagbigay ng karapatan na mamili ng relihiyon. So, kalawa naman sa noong 1215, no, nagawa ang Magna Carta. So, ano ba ang Magna Carta? So, nililimitahan lamang ang kapangyarihan ng hari at kinikilala ang ilang karapatan ng mamamayan ng England. So, nililimitahan ito sa... So, it's so be is like, hindi lahat ng desisyon ay manggagaling sa hari, kundi meron ding desisyon ang mga tao. So, next is ang 1628, no? Ay nangyari ang Petition of Right, no? Nangyari ito sa England kung saan pinaglaban ang karapatan laban sa buwis, pagkulong ng walang dahilan at batas militar sa kapayapaan. So, Petition of Rights is rights nila sa pagbayad o pagbaba ng mga buwis nila at ang mga batas militar na nagiging sanhi ng mga pagkamatay ng tao ng walang dahilan. So, next is noong 1787 hanggang 1771, no, nangyari ang Bill of Rights o niligdaan ang Bill of Rights sa USA. So, ano ba to? Ang Bill of Rights is yun yung nagbigay proteksyon sa karapatan at kalayaan ng mamamayan laban sa pang-aabuso ng pamahalaan. So, nandito na tayo, no? Meron na tayo, or ang USA meron ng Bill of Rights. So, next naman, noong 1780, no? is diniklara ang Declaration of Human Rights of Man sa France. No, pagkatapos ng French Revolution, no, pinapahayag ang kalayaan at karapatan ng mamamayan matapos ang French Revolution. So dito na, no, diniklara na ang lahat ng tao is under na nito, no, may rights tayo or may human rights na tayo. So ang sumunod naman ay 1864. So nangyari ang First Geneva Convention kung saan naglatag sila ng mga alituntunin sa makataong pagtrato sa kasagutan, sugatang sundalo at biktima ng digmaan. Kung saan pagkatapos ng digmaan, no, meron mga taong natamaan ng bala or naging may sakit. So dapat ay binibigyan ito sila ng maagarang gamot or agarang pagbibigay serbisyo, no, kapalit ng kanilang pagbibigay ng kanilang buhay sa protect, no, sa kanilang bansa. So ang huli naman ay ang 1948 is nangyari na ang Universal Declaration of Human Rights, no. Ito ay pandaigdigang dokumento, no, na nanggaling sa UN or United Nations na nagtatakda ng batayang karapatang patao para sa lahat. So ito ay isang dokumento kung saan nakasaad na rito ang ating karapatang pantao. So ngayon naman, yan yung mga kasaysayan ng ating karapatang pantao. Ngayon naman ay dumakot tayo sa Universal Declaration of Human Rights. Again, ang UDHR ay isang mahalagang dokumento, no, kung saan nandito or nakalatag ang ating mga karapatan. No, so nangyari ito noong Oktubre 24, 1945, no, binigyang diin ng mga bansang kasapi ng UN na magkaroon ng
no, matiyak na may babahagi ang kalaman at maisakatuparan ang karapatang pantao sa lahat ng bansa na kasapi ng UN. Okay, ano bang mga bansa na nakasapi ng UN? So, una is ang Pilipinas. Ano pa? Ano pang kasapi? Brazil. Ano pa? So, marami, no? So, ang kasapi ng UN ay kailangan na i-mind nila or dapat meron silang sumusunod sila sa UDHR. So, next, si Eleanor Roosevelt naman ay ang kauna-unahang chairperson ng United Nations Commission of Human Rights, no? Si Eleanor Roosevelt ang nagsilbing pangunahing person sa pagbuo, pagbalangkas at pagpapatibay ng UDHR. So, sino ba si Eleanor Roosevelt? Si Eleanor Roosevelt ay ang biyudang asawa ni Franklin Roosevelt, kung saan tinatag niya talaga ang UDHR para meron na tayong karapatan. So, noong Disyembre 10, no? Siyam na walo, no? Na pinagtibay na ng UN ang UDHR or tinagurian itong International Magna Carta for All Kinds. So, yan yung UDHR. So, ngayon naman, so merong mga tanong. Okay, kung wala is dadako tayo sa uri ng mga karapatang pantao. So, meron tayong tatlo. So, una is our natural rights. Pangalawa, our constitutional rights. At ang pangatlo naman, ang ating statutory rights. So, iisa-isahin natin yan. So, dumapo muna tayo sa natural rights. Ano ba yung natural rights? Ito yung karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi pagkaloob ng Estado. Kahit hindi ito sinabi ng pamahalaan natin, ito yung karapatan natin. So, ano ba ito? Una, no? Karapatang mabuhay. So, nasa tiyan pa lang kayo ng inyong mga magulang ay meron na kayong karapatan, no? Karapatang mabuhay. Ano pa? Pag sinabi natural rights, ano pa? Karapatang bumuo ng pamilya. So, hindi na yan sinasabi ng pamahalaan. Kosa natin yang ginagawa. Kasi natural na yan sa atin. Galing na yan sa atin. So, yun yung natural rights. Okay. Ano naman ang constitutional rights? So, ang constitutional rights ay pinagkaloob at pinapangalagaan ng Estado. So, meron din itong tatlong uri, no? Ang constitutional rights. So, una, karapatang politikal. Pag sinabi natin karapatang politikal, ito yung karapatan natin na tumakbo sa kahit na anong opisyal or karapatan nating bumoto or mamili kung sino ba ang sa susunod na maging presidente o mga senador sa ating bansa. So, yan yung karapatang politikal. Pangalawa naman, ang karapatang sibil, ito yung karapatan natin, no? Karapatan nating mabuhay, karapatan nating maghanap ng pagtatrabahuhan, karapatan nating magkaroon ng mga ari-arian. So, yan yun. So, ang panghuli naman, ito yung karapatang sosyo-ekonomiko. Kung saan, karapatan nating magtayo ng ating sariling negosyo o hindi kaya is magkaroon ng kasosyo sa ibang tao. So, yan yung constitutional rights. At ang panghuli naman is statutory rights. Pag sanabi natin is mga karapatang kaloob na binuo ng batas at maaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. For example, is yung karapatan na mag-express or karapatan sa press. Maari yang tanggalin kung tatanggalin ng ating mga senador. So, yan yung statutory rights. So, meron bang tanong? Any clarification? Okay, kung wala. So, sa susunod is ang ating Artikulo 3 o Bill of Rights. So, sa Artikulo 3 is nandito yung ating karapatang mga Pilipino. So, meron din tayong sariling Bill of Rights kung saan is na-align niya siya sa UDHR. So, meron itong 22 na section. So, iisa-isahin natin yan ngayon. So, una, dumapo tayo sa unang section. So, ang unang section ay due process at equal protection, no? Dili ka pwede o hindi ka pwede tanggalan ng iyong kalayaan or mga ari-arian ng walang due. Okay, pag sinabi natin due process is tamang proseso, no? Hindi yan dapat magkaroon tamang proseso. So, sa section 2 naman is laban hahalughog
Kung walang search warrant na ipinapakita ang mga pulisya sa iyo, hindi sila maaaring pumasok sa bahay nyo at maghalughog. Hindi pwede yan, ha? Dapat meron silang ibibigay na search warrant or warrant of arrest. At dapat ang search warrant or warrant of arrest is merong pirma ng ano dapat may pirma? Sinong dapat nakapirma sa search warrant or warrant of arrest? Ito ay ang judge, no? Sila yung nagbibigay ng go signal na dapat mahalughog or maaresto ang isang tao. Yan yung nasa section 2 natin. At ang section 3 naman is karapatan sa pribasiya. Pag sinabi natin pribasiya, ano ito? Privacy ng bawat tao, no? Protektado ang lihim at komunikasyon laban sa illegal na panghihimasok. So, hindi ito pwedeng maging hadlang, no? Meron tayong karapatan sa pribasiya. Okay, ang ika-4 naman is kalayaan sa pamamahayag. Again, meron tayong karapatan na ipahayag ang ating mga opinyon, no? Karapatan natin yan na magtipon or magbigay ng opinyon sa mga issue na nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero dapat, bear in mind lang po na hindi yung below the belt na yung nagko-comment ka na sa Facebook ng hindi tamang mga salita. So, bear in mind lang po din, ha? Okay? So, panglima naman is ang section 5, kalayaan sa relihiyon. So, hindi ka pwedeng pigilan ng pamahalaan sa pagpili ng relihiyon mo. Kasi karapatan natin yan. So, hindi sila pwedeng sabihin na, uy, hindi ka pwedeng mag-Muslim, hindi ka pwedeng mag-ayin, dapat kasi Catholic tayo. Hindi sila pwedeng ganyan. Hindi sila pwedeng mag-tar kung ano ba dapat nating maging relihiyon. Kasi karapatan natin yan. Nakasaad yung Bill of Rights. Okay, ang pang-ani naman, karapatang maglakbay. So, hindi ka, as long as lahat ng proseso na pinagdaanan mo ay legal, no? At nakapasa ka sa lahat. So, maaari ka talagang maglakbay. No? Okay, section 7 naman, karapatang sa impormasyon. So, dapat information is dapat dyan sa to. Importante, no? Dapat ang pamahalaan ay nagbibigay ng impormasyon kung ano na ba talaga ang kalagayan ng ating bansa ngayon. So, karapatan mo yan, no? Karapatan mo magbigay sila ng impormasyon. So, ang pangwalo naman, ang section 8 is karapatang magtatag ng samahan. So, hindi ka nila pwedeng pigilan na magbuo ng isang union. Ano ba? Example, yung Union of Teachers, no? Ano pa? Magsasaka, yung mga tsuper, no? Meron silang kanya-kanyang, organisasyon. So, hindi yan pwede as long as the organization that you have is naka-align sa mga regulatory at sumusunod sa ating batas. So, ang pang-siyam naman is unjust compensation, no? Bayad sa pagkuha ng pribadong ari-arian ng gobyerno. For example, nag-road widening ang government. Then, yung bahay nyo is apektado o kailangan kumuha ng isang dangkal or isang metro sa inyong lupa. So, that's it. Kung ano ba ang nakuha nila sa iyo. So, hindi pwedeng kunin na lang nila at walang kompensasyon. Dapat meron itong compensation. Okay. Okay, meron pa ba? Nandito pa ba ang lahat? Nakikinig pa ba? Okay, mabuti naman. So, saan na ba tayo? Anong section na ba tayo? Section? Okay, sa section 10 naman, naririto ang hindi maaring baguhin ang kontrata. So, hindi yan pwedeng baguhin. For example, si teacher, so ako meron akong pinirmahan sa bangko na kontrata at nakasaad sa kontrata is 5 years kung babayaran ang aking loan or ang aking utang. So, dapat, pag pinirmahan ko na yun, hindi na nila maaaring sabihin na, ma'am, kailangan 3 years lang mo lang bayaran. Hindi yun. That is already ilabag sa ating karapatang pantao kasi hindi maaaring baguhin. Kung ano yung nakasaad na pinirmahan mo is yun ang dapat yung susundin. Ha? Hindi yan maaaring baguhin. Okay, section 11 naman is ang libreng hustisya. Pag sinabi ng libreng hustisya is may pantay na access sa korte para sa lahat.
sino ba ang nakakalam ng ano ba yung PAO office? So, ang PAO office is Public Office of Attorney, kung saan kung ang mga taong walang kayang ipagbayad sa pribadong attorney or abogado, ang PAO ang siyang magbibigay sa atin nito. Huh? So, nauna siya ha. Then, ang Section 12 na is karapatan ng inaaresto. If you ever been arrested, kung maaresto mo in the near future, please bear in mind, kailangan kang basahan ng Miranda rights. Karapatan mo yun. At karapatan mo ring hindi sumagot sa mga tanong ng pulis kung wala ang inyong abogado. O hindi present, no? O wala inyong lawyer or wala diha, you are good, no? Hindi na sasagot sa mga tanong nila. Kailangan ka rin nilang basahan ng Miranda rights. Pag binasahan kayo ng Miranda rights, ano bang nasa Miranda rights? Ito yung, ang Miranda rights is nakasaad kung ano ang mga karapatan mo bilang inaaresto. So, yan yung nakapaloob sa ating Section 12. Ang Section 30 naman is karapatan na piyansa. So, kung ikaw ay inaresto na walang sapat na ebidensya, kailangan mo lang magpiyansa, ay may karapatan ka magpiyansa sa kahit na anong bagay as long as order na sa court na makagawas ka, but you have to pay ipiyansa. So, karapatan mong magkapiyansa, no? Okay. So, sa ating naman section, ano na ba tayong section? Section 15. Section 15, karapatan ng akusado. So, ikaw ay inaresto, akusado ka na. It means meron ka na, kailangan mo nang protektahan ang sarili mo. So, bilang akusado is meron ka ring karapatan. So, karapatan mo magkaroon ng sariling abogado at karapatan mo rin ng sariling anong karapatan mo? No? Abogado. So, karapatan mo yan na magkaroon ng abogado upang ipagtanggol ka sa harap ng judge, no? Sa harap ng tao. So, next naman ay Section 15 is our habeas corpus. Ano ba ang habeas corpus, no? Hindi ka maaaring ikulong ng walang legal na batayan. Gipriso lang ka kay nang ka, nakichismis. Legal na batayan ba yun? Hindi. So, dapat gagawa ka ng habeas corpus, no? Magsusulat ka na bakit kinulong ka ng walang kadahilanan or walang legal na batayan. So, yan yung habeas corpus. Nagsusulat ka sa iyong judge, no? Nakasaad doon na bakit ako kinulong ng walang dahilan, no? Yan yung habeas corpus. At ang ikalabing-anim naman is mabilisan na paglilitis. Hindi pwedeng or sinabi natin mabilis is mabilis ang proseso ng iyong kaso. Hindi yan pwedeng, unya na, sa susunod na lang. Hindi pwede ganyan. Dapat is madalian upang makalaya ka kung wala ka mang ginawang masama. Ang Section 17 naman is tinatawag nating self-incrimination. Ano ba yung self-incrimination? Pag sinabi nating self-incrimination, ang laban sa self-incrimination is yung pagsagot mo sa mga tanong, no? Laban, no? Umamin ka nga, gina lang ka sa pulis nga, aminin na lang nga, kay gumawa ng ganyan, sas aaminin mo rin kasi natatakot ka na. So, hindi pwede yan. Kaya mong ipaglaban ang sarili mo, maaari kang hindi sumagot o sumang-ayon sa gusto ng mga pulis kasi nakasaad yan sa ating Bill of Rights, no? Pang Section 18 naman is laban sa detensyong politikal. No, bawal ang pagkulong dahil hindi lamang dahil magkaiba kayo ng paniniwala. Hindi ka maaring ikulong yan, ha? Hindi pwede kasi ikaw ay makalani, Duterte, hindi ka pwedeng ikulong dahil magkaiba ang inyong sinusuportahan na kandidato. Hindi pwede yan, okay? Okay, malapit na tayo. May 4 na lang tayo. Okay. Section 19. Laban sa malupit na parusa or police brutality, no? Hindi ka pwedeng parusahan ng hindi makatao. For example, bubugbugin ka, bawal yan, no? Bilang isang tao, meron kang karapatang ipatanggol ang sarili mo. At bilang isang trabaho rin ng pulis, hindi rin sila maaaring gumamit ng puwersa upang sasagutin mo ang kanilang mga tanong.
So, okay. Section 20 naman is laban sa pagkakakulong sa utang. Walang taong nakukulong dahil sa utang. Hindi ka maaring makulong ng dahil lang sa utang. Nasa batas natin yan. So, Section 21 naman ay tinatawag natin itong double jeopardy. Ano bang double jeopardy? Hindi ka pwedeng litisin muli sa parehong kaso. For example, kung ang isang tao is nagnakaw sa Cavite, tas nakawala siya or umipsot, no? Tumakas siya at pumunta siya ng Mandaluyong at nagnakaw ulit siya, hindi siya maaring sampahan ng kasong pagnanakaw dahil meron pa siya kaso ng pagnanakaw sa Cavite. Kailangan muna yun siyang sagutan bago niya harapin muli ang yung kaso na nasa Mandaluyong. Okay? Yun yung double jeopardy. Hindi ka maaring kasuhan sa parehang kaso na naapa sa imuha una. So for example, nangawat lang ka sa sa Makati. But pag abot ni mo Mandaluyong is nakapatay ka. So pwede na siya, no? Ang nasa Makati is ang theft, ang nasa Mandaluyong is the murder. Pwede na siya ingana kay lahi man nga crime ang iyang gibuhat, dili the same crime nga iyang gibuhat sa Makati na theft or pagnanakaw. Okay. Ang huli namang section ay tinatawag natin ex post facto law. Ano bang ex post facto law? Bawal ng batas ng pagpaparusa sa ginawa bago ito pinasa. For example, divorce, no? Ang divorce is hindi, wag na lang divorce. For example, nasa ating batas na bawal pumatay, di ba? But before na ipasa yung law na yon na bawal pumatay, is nakapatay ka na noong January. Then napasa ang law pag February pa lang siya na ipasa na nasa atin na nakasa na bawal pumatay. So hindi ka maaaring ikulong sa batayang pumatay ka kasi nagpumatay ka ng tao is January but ang law is na-approve siya in February. Dili na pwede kay again wala na sa tong batas nga hindi ka maaaring parusahan sa kasalanan ginawa mo bago pa maipasa ang batas. No? Bawal yan. Okay. Yun lang. Yun lang yung nasa ating Bill of Rights. Tanong, clarifications. Wala. Ako. Sino nga yung tinaguri ang unang human rights character? Sino yun? Okay, tama, si Cyrus Cylinder. So, may ilang section ba ang Bill of Rights? Merong 12? 12? Hindi, 22 sections. So, ngayon naman is susukatin natin kung nakikinig ba talaga kayo. So, meron tayong sasagutan. So, nakikita nyo is, no? Isulat mo. So, isulat sa mga kahon na nakapalibot sa litrato ng tao ang mga halimbawa ng isang karapatang pantao. So, sa nakikita nyo, no? So, dyan, sa mga box na dyan is ilalagay nyo kung ano ba ang mga karapatan natin, no? For example, karapatang mabuhay. So, susulat nyo sa unang kahon at no? And the rest is ganyan lang din. So, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutan ang yan, no? Okay. Okay, tapos na? Okay. Yan, pakipasa na sa akin dito sa harapan. Okay, ngayon naman is kumuha kayo ng kapatang papel para sa ating maliit na pagsusulit. Okay. Okay, no? Maikling pagsusulit. So, una, ang pandaigdigang dokumento naglalahad ng mga karapatang pantao sa buong mundo. Ano ito? Okay, sulat nyo sa inyong papel. Okay, number 2. Okay, ito yung mga karapatang nakaloob na binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. Ano yon? No? Maaari binigay na ito sa ating batas at maaari rin ding alisin sa panibagong batas. Ano ba yon? Okay, pangatlo. Pandaigdigang organisasyon na nanguna sa pagpapatibay ng UDHR. Anong organization yun? Kinabibilangan iyon ni Eleanor Roosevelt. Ano ba yon? Okay. Move on. Let's move on to number 4. Siya ang nagbigay ng pahintulot sa kalayaan sa relihiyon sa pagkakapantay-pantay ng mga lahi. Itinuring na unang dokumento ng karapatang pantao. Sino siya? Isa man to.
Okay, ang huli, siya ang kauna-unahang chairperson ng UN Commission of Human Rights ang nagsilbing pangunahing pwersa sa pagbuo, pagbalangkas at pagpapatibay ng UDHR. Sino siya? Okay. Tapos na ba? Okay. Change your paper to your seatmate. Sige. Sasagutan natin. So, sa number 1. Sino? Okay. It is the UDHR or the Universal Declaration of Human Rights. Number 2. Ano ito? It is, yes, tama no, it's the statutory rights. Pang-tatlo naman, sino? Anong organisasyon? It is the United Nations or the UN. Pang-apat, sino? Yes, tama no, si Cyrus Cylinder. At ang panghuli naman ay si Eleanor Roosevelt. Okay, sino ang nakakuha ng 5? Okay, magaling no, palakpakan niyo ang inyong sarili no. Nakapasa ang lahat. Okay. Okay, pakipasa ng papel sa harap. Okay. Sa puntong to, no, kukunin niyo muna ang inyong takdang aralin notebook, no, kwaderno, at pakisulat ng inyong magiging takdang aralin. So, ipapasa niyo to sa susunod nating pagkikita. No? Okay. First is, maghanap ng mga letra sa newspaper or news na nagpapakita kung ano ang sitwasyon ng ating karapatang pantao sa bansa. So, naririto ang ating magiging pamantayan para sa inyong takdang aralin. Okay. Tapos na ba? Naisulat na ba lahat? Okay. At paano naman, no? Diyan lang nagtatapos. So, bago ang lahat, meron muna akong ipapakita, no? So, to ay kasabihan galing kay Mother Teresa, no? Human rights are not a privilege conferred by the government. They are every human being's entitlement by the virtue of his humanity, no? Ayon yan kay Mother Teresa, no? Diyan lang din nagtatapos ang ating talakayan ngayon. So, maraming salamat and paalam na mga bata. Okay, bye!